Malaking balita naman po tayo kay Jiggy Manikad na nasa Laguna ngayon kung saan ilang nakaw na motorsiklo ang nasabat sa isang entrapment operation. Jiggy? Tina, nasa pangangalaga na nga itong mga motorsiklo, 8 motorsiklo ito na nakumpiskan ng mga otoridad, partikular dito sa bayan ng San Pablo, Laguna. At ngayon na ay kasalukuyan na dito sa Laguna Police Provincial Office itong mga naturang motorsiklo. Sa impormasyon na nagmula kay Senior Inspector, Chief Inspector Vicente Cabatingan ay itong mga motorsiklong ito ay bahagi ng kanilang mga na-recover bukod pa doon sa mga engine blocks at ibang mga piyesa ng motor. At ito nga ay ninanakaw o kinakarnap sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon, lalo na kung ang mga motorsiklo na ito ay ibebenta sa mga karatig probinsya. Yung iba dito, Tina, nakuha sa Batangas, samantalang yung iba ay ibinebenta naman sa Laguna. At 3 sospek nga arestado sa entrapment operation ng Laguna Police kahapon sa umano'y tambakan ng mga nakaw na motorsiklo sa San Pablo City, Laguna. Nahuli sina Martin Coronado at Avelino Dagsa ng magpanggap na buyer ang ilang mga pulis. Sila nagturo sa bahay ng isang alias Jun Taba, ang leader umano ng grupo. Nakumpiska ang isang motorsiklong walang papeles at may peking plaka, pero wala na si Jun Taba roon. Itinuro din ni Coronado ang motor shop na pinagdadalan umano nila ng mga motorsiklo. Inaresto may-ari ng shop na si Emmanuel San Agustin. 8 motorsiklo at iba't ibang chop-chop na spare parts ang nakuha sa operasyon. Ayon sa mga pulis, kumpirmadong galing sa Laguna at Batangas ang ilan sa mga nabawing motor. Patuloy na hinahanap ng mga pulis si Jun Taba. Sa CCTV na ito nakuha po sa Calamba ay nakunan pa itong si Jun Taba habang pinupuntirya umano ang 3 motorsiklo para nakawin. Ang 3 arestadong sospek sasampa ng kaso paglabag sa Anti-Carnapping Act. Samantala, kasama po natin ngayon dito si Chief Inspector Vicente Cabatingan na mismo po nga namuno sa operasyon para matimbog itong 3 mga sospek dito po sa karnapping ng mga motorsiklo ito. Magandang hapon po, sir. Good afternoon. Apo, pakikwento niyo po paano niyo ho na trace o na track down to pong grupong ito sa San Pablo? Actually, dito kasi sa Laguna PPO, marami na tayong business na ma-reporte na may ninakaw ng motor. So, nag-launch tayo dyan ng case tracking dito. So, na-find out natin na dito sa San Pablo, dinadala yung mga motor. So, ang ginagawa natin dito, nag-employ tayo ng mga operatives doon hanggang sa matukoy natin yung isang tao kung saan nagdideal siya ng mga nakaw na motor. So, doon tayo nagsimula hanggang sa matukoy natin itong grupo na ito na kung saan ay nagpositive naman yung lakad natin kahapon. Apo, itong 3 ito, ano parang participation nila? Bali itong 3 na to, ang isa dito ay may-ari ng talyer. Ito yung bumabaklas doon, inaayos nila, sinisit up nila, saka ibibinta. Itong 2 nitong una nating nahulin doon sa entrapment, ito yung mga coordinator nila. Pero ito sila nagtatrabaho din sa isang motor shop. At yung isa dito ay sumasakay sa tinatawag nating racing, tawag sa kanya Hiniti. So doon pa lang nagkakaroon na sila ng mga customer, naghahanap ng buyer. So sila na ang nagpo-provide ng mga nakaw na motor. At itong sinasabi na alias Jun Taba, ito yung nagpapatakbo ng grupo? Itong si alias Jun Taba, during sa sa tactical interrogation, ito ang lumulutang na leader. In fact, in-strike natin yung safe house niya. Doon natin nakuha pa yung isang motor na galing naman sa Alitagtag, Batangas. Paano po ang kaso na kakarapin nila? Pwede ba makapagpiyansa ng mga... Na-inquested na po sila ngayon sa San Pablo. In fact, tumawag sa atin yung investigador natin na bawat isang motor doon ay mayroong corresponding na 180,000 na piyansa. So, i-times it mo yun ang babayaran ng bawat isa sa kanila. Kasi sinampahan natin sila ng kaso sa Anti-Carnapping Act of 1972 o yung Republic Act 6539. At yung paghanap dito sa alias Jun Taba na leader nila, paano po ang... Ongoing pa po yung natin. Meron na po tayong mga sabihin natin mga information na hindi lang natin ma-reveal ngayon. So hopefully baka bago umaga makuha natin itong si Jun Taba. Yung mga motorsiklo na trace na ba kung sino nga mga may-ari ng mga to? Yes, na-trace na po natin yan. Yung isa dyan ay kananakaw lang nung kahapon, ng madaling araw, mga alas 3 at ibininta din sa atin ng alas 3 ng hapon. So ang may-ari naman nito ay ito yung taga-Alitagtag, Batangas, pero ninakaw to sa Santo Tomas, Batangas. Yung isa naman ay galing sa nung July 26, doon naman sa Mataas na Kahoy, sa Batangas pa rin. Parang estilo nila, magnanakaw sila sa isang probinsya, halimbawa Batangas o Laguna,
tapos ibebenta nila sa Para kalapit na probinsya. Yes, Parang totoo po yan, sir. Kasi para mahirapan po tayo kung paano pag-trace. Kaya kung nakakuha sila sa Batangas, dito nila dinidil sa Laguna. Ngayon, itong Laguna naman, dinidil naman either Quezon, Cavite, or Batangas. Opo, ano po ang paalala niyo siguro sa mga tagapanood natin na kung sakaling kilala nila to si Jun Taba at mamataan po nila? Kung makilala niyo po yun si Jun Taba, maaari po kayo makipagtulungan sa amin dito sa Laguna Police. Pwede kayong tumawag sa aming Provincial Director, si Police Senior Superintendent Pascual Muñoz, para maaksyonan namin yan. Opo, maraming salamat po. Thank you, thank you. Si Chief Inspector Vicente Cabatingan ang nanguna po sa operasyon dito po sa pag-recover at pagkakaresto ng mga suspect sa pagnanakaw ng mga motorsiklo sa San Pablo, Laguna.